Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ang palitaw balls with yema peelings. Pero bago po tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing cup. Sa paggawa po ng palitaw balls with yema peelings, gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour, water, para naman po sa ating palaman, gagamit po tayo ng isang latang condensed milk, 2 eggs, yun lang pong egg yolk yung ating kukunin, at 2 tablespoon butter. Para naman po sa ating pang-coating, gagamit po tayo ng kinayod na niyog, yung pong niyog, sasabihin po natin, yun lang pong mura o yung bata, at mas masarap po iyon. Sugar, at itong ating sesame seed. Okay, ngayon po, umpisahan po natin muna yung paggawa ng yema peelings. Ngayon po, umpisahan po natin yung paggawa ng yema peelings. Lalagay po natin itong ating condense, hindi pa po bukas yung ating apoy. Lagay po natin tong eggs. Ayan, haluin lang po natin hanggang mag-mix. Ayan. Nakalimutan ko po kanina, lagyan po natin to ng konti lang po na vanilla. Pampatanggal lang po ng lansa. Ayan, konti lang po. Ayan, buksan na po natin yung ating apoy. Ayan, nasa medium heat lang po yung ating apoy. Hahaluin po natin to hanggang sa lumapot. Okay, wag po nating titigilan ng halo. Ngayon, pagka po ganito na siyang kalapot, ayan oh. Ayan, lalagay na po natin tong ating butter. Ayan. Tutuloy lang po natin ulit yung paghahalo. Ayan. Pagka po ganyang humalo na po yung ating butter sa ating yema, okay na po ito. Papatayin na po natin yung ating apoy. Ayan. Ayan. Ngayon, lagay na po natin sa ating lalagyan. Palamigit lang po natin at mamaya lang po ready na po ito para ating ipalaman. Ngayon, heto po yung ating sesame seed. Atin lang po itong ibubusa para lalo pong mapasarap yung ating palitaw balls. Ayan, gigisa ay ibubusa-busa lang po natin o isasangag hanggang sa mag light brown. Pero ako po, mas gusto ko po dito yung medyo siya dark brown. Talaga pong mas lumalabas yung lasa ng sesame seed. Okay? Ayan, pagka po ganyang medyo brown na siya, okay na po ito. Patayin na po natin ang apoy at ready na po ito. Okay, tabi po muna natin at gagawin ko na po yung, titimplahin ko na po yung palitaw mixture. Okay, ngayon po, timplahin na po natin tong ating glutinous rice flour. Lagyan po natin ng water. Yung pong paglalagay ng tubig, konti-konti lang po para po hindi mapalata yung ating gagawing dough. Yan, pakikita ko po sa inyo. Ito po, ayan, pagka po ganyan, nakita po natin kulang sa tubig, dadagdagan po natin. Ayan, at gagamitan ko po ito ng kamay. Kailangan lang po talaga malinis yung ating kamay bago tayo hihipo ng kahit ano po nating lulutuin. Ayan.
Ayan, atin lang pong masahin na mabuti hanggang makuha natin yung tamang texture ng gusto natin sa ating dough. Ayan, dagdag lang po ng tubig. Ayan, masahin lang po natin mabuti. Ayan, pagka po ganito na yung ating dough, hindi na po humahawa sa ating kamay, okay na po ito. Ngayon, kung sa pagtitimpla nyo, halimbawa po medyo nalambot ng bahagya yung ating dough, pwede naman po kayong magdagdag ng glutinous dahil wala naman po itong timpla. Paunti-unti po hanggang makuha nyo yung tamang texture. Ayan, ganito lang po. Okay? Ayan, ngayon po, gumawa muna po tayo ng mga balls bago natin lagyan ng palaman. Hindi ko na po tatakalin o susukatin yung ating mga balls kasi pang merienda lang naman po ito. Ayan. Parang masyadong malaki. Bawasan natin ng konti. Ayan, ganito lang pong kalaki yung ating gagawing mga balls. Ito pong aking pinaglagyan, medyo pinahirang ko po ng butter para lang po iwas dikit. Ayan, nasa sa inyo po iyon kung gaano yung gusto nyong kalaking bilog. Ayan, ngayon po, heto na po at nagawa na po nating balls lahat tong ating glutinous rice flour. Ngayon po, magbibilog po tayo ng ating palaman na yema at ipapalaman po natin sa loob nitong ating balls na ginawa. Ayan, ngayon po, magpalaman na po tayo. Ito pong ating itong ating balls na ginawa natin, ganyan lang po yung ating gagawin. Ayan. Kukuha tayo ng yema. Ayan. Tapos, atin lang pong isisil. Ganyan lang po. Ayan. Ayan, magkabilang dulo. Tapos, atin po ulit nating ibibilog. Ayan, ganyan lang po. O, diba? Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Palamanan po nating lahat bago natin siya lutuin. Ayan. Ulit-ulit, ganyan lang po, paulit-ulit lang po natin gagawin. Ilalapad natin. Ayan, ganyan. Lalagyan natin ng yema. Ulit natin ng ganito. Ayan, ayan. Atin uli natin bibilugin. Ayan. Ganyan lang po, paulit-ulit lang pong ganito. Paano po, tatapusin ko muna po lahat ang pagpapalaman at magbabalik po tayo. Okay, ngayon, napalaman na po nating lahat at kumukulo na din po itong ating tubig. Lalagay na po natin ang ating mga palitaw balls. Ayan, ganyan lang po yan. Paglutang po niyan, syempre po, luto na. Ayan. Hintayin lang po nating lumutang at syempre po, luto na po yon pagka po lumutang na siya. Ayan. Pagka po ganitong lumutang na, ibig lang pong sabihin noon luto na. Ngayon, pagka po natin hinango, idediretso po natin sa tubig. Ito po galing lang sa gripo para po lumamig siya agad para pag ginulong natin sa niyog, hindi po agad makisira yung ating palitaw kasi po malamig na siya. Ayan, ganyan lang po. Ayan, ngayon, after 1 minute,
Pagkaraan po nating ilagay sa ating tap water, lalagay na po natin dyan. And then, pagkatapos niya na, igugulong na po natin siya sa ating niyog. Huwag po nating pagtatabi-tabihin kasi magdidikit po sila. Heto po yung aking binusa o isinangag na sesame seed. Ngayon, yung pong aking gagamitin, mas maganda po kung medyo natin pipisa-pisain kasi ay mas lalong lumalabas yung lasa at bango ng ating sesame seed. Ayan, konting tisa-tisa lang po. Talaga naman pong napakabango. Okay, lagay na po natin sa ating sugar. Ayan, na-mix na po natin yung ating sesame seed saka yung sugar. Ngayon po, igugulong na po natin tong ating mga palitaw balls. Ayan. Ganyan lang po. And then, igulong natin. Kung kakainin na po, pwede na po nating igulong sa ating sugar. Ayan. Ganyan lang po. Kung hindi pa naman po kakainin, wag po muna nating igulong sa ating niyog at sa sugar kasi mamamasa po sila. Magmo-moist po. Ayan, kaya po mahalaga talaga na bago natin igulong sa niyog yung ating ginawang palitaw, talaga pong malamig na siya. Kasi po, ang tendency po nun, pag mainit po natin iginulong sa niyog, malapit po talaga sa pagkapangis. Ayan, ganyan lang po yung ating gagawin. Napakasarap pong merienda nito. Ayan, narito na po ang ating napakasarap na yema palitaw balls o palitaw balls de yema. O, diba? O, paano po? Siyempre po, tikiman na po tayo. Okay, ngayon po, tikiman na po tayo. Talaga pong yummy. Talaga pong para sa akin, napakasarap po talaga nitong palitaw, maklasik, malagyan ng palaman sa loob. Talaga pong napakasarap na merienda at napakadali lang lutuin. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po't katapat lang ay mainit na tsaa o mainit na kape. Babus!